Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsaya.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful! God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada, So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. it's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful! And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po nating maginigilid na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming natin at syempre sa ating DZRH television. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po yung ating mga kababayan? Ngayon pong TGIF. Bilis araw, no? Thank God it's Friday na naman. Happy Friday afternoon. Ika-24 na po tayo sa buwan ng Hulyo. It's July 24, 2026 na po mga kaibigan. Muli, samahan niyo pa rin po niyo lingkod. May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Uy, ingat-ingat po ha. Bagyang, lumakas pa. No? Lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Quiapo. No? At meron din pong mga taas pa rin po na tropical cyclone wind signal number 2 at signal number 1. So malaman natin, hingi po tayo ng update sa Pag-asa sa pamamagitan po ng nandiyan na, nasa linya na natin Ma'am Charmaine Barilla. Ma'am Charmaine, magandang hapon. Yes, magandang hapon din po Ma'am May, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Quiapo nga, a tropical storm Quiapo ay naglandfall dito sa may bahagi ng Camiguin Islands kaninang alas 2:10 ng tanghali. At sa kasalukuyan nga, may taglay pa rin ito na lakas ng hangin na maabot ng 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 90 kilometers per hour. Patuloy pa rin kumikilos pakanluran, hilagang kanluran o west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Base sa nakikita nating senaryo, patuloy pa rin nga yung pagkilos nito sa mga susunod na oras pahilagang kanluran at paglampas dito sa may Babuyan Islands ay posible nga na mas lumakas pa at umabot ng severe tropical storm category hanggang sa makalabas ng ating par bukas ng umaga. Inaasahan din natin yung mabilis na paglakas nito dito sa may West Philippine Sea at maaaring umabot ng typhoon category bago tuluyang maglandfall sa may kalupaan ng China kung saan ito nga ay hihina at malulusaw. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Batanes,
northern portion ng Cagayan including Babuyan Islands, north portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Reza, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Bengtres, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa northern at central portions ng Aurora. Pag natin pinag-iingat yung ating mga kababayan, peligrong dala ng malalakas na hangin. At sa magiging malalakas naman na pag-ulan, pinakamalakas nga ngayong araw dito sa may bahagi ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan at Batanes. Aabot nga yan ng up to 100 to 200 millimeters. Sa nalang bahagi ng Northern Luzon, asahan din yung patuloy na malalakas na mga pag-ulan. Gayon din dito sa bahagi ng western section ng Southern Luzon at Visayas, dala naman ng habagat. Bukas, asahan na nga na sa malaking bahagi ng Northern Luzon ay hihina na nga ang mga pag-ulan. Ngunit dahil sa malakas pa rin na habagat, ay aabot pa rin ng 50 to 100 millimeters ang mga pag-ulan, especially sa may Bataan at Occidental Mindoro. Kaya sa mga na-mention po natin na probinsya, iba yung pag-iingat sa peligrong dala ng malalakas na mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. At nakataas din ang ating gilo warning dito sa northern seaboards ng Northern Luzon. Kaya muli, inabisuhan natin yung ating mga isda at maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban mo ng paglalayag dahil delikado pa rin ang pagtaas ng mga alon. Yan ang latest mula dito Ma'am sa Charmaine? Pag-asa. Yes. Oo, isa lang. So meaning medyo napaaga or napabilis yung paglabas ng bagyo. Yes po, Ng tama Quiapo. po. Oo, kasi in-expect natin parang until tonight pa and then tomorrow Sabado. Yes po, Oo. tama po. So dun sa ang bilis bumilis siya. Tapos itong mga lugar na ngayon ay dinadaanan nasa katubigan na po ng Kalayan. Tama? Yes po, na Katubigan na. po natin ng landfall po around 2:10 p.m. Oo, 2:10 p.m. nag-landfall. Pero wala na rin ine-expect na another landfall. Wala naman. Sa ngayon po, wala na po. Oo, so palabas na yan by tomorrow, Saturday. Yes po, tama po. Ayun, so doon po sa mga yung habagat, yung lakas po ng epekto ng habagat, saan po mararamdaman? So, dahil po sa lakas ng habagat, more on dito po sa may western section ng Southern Luzon at Visayas. Western section, Southern Luzon and Visayas. Yun, so ingat doon sa ating mga kababayan. Ano po? So nung itong mga sandaling ito, ibig sabihin ay nakararanas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na po yung nandyan po sa malapit sa mata ng bagyo. Tama po kayo, ma'am. May anuhan natin kasi yung iba ay sabi nila doon sa lugar nila hindi naman ganun kalakas, may ganun eh. Yes po, tama po. So, meron po tayong bagyo pa at hindi naglandfall yan pero hindi pa lumalabas. Ano po? Yes po, Ayan. ma'am. Tama po. Okay, maraming salamat, Ma'am Charmaine. Yes po, maraming salamat. Thank you very much, Ma'am Charmaine Barilla. Again, ulitin po natin, ang bagyo po ay naglandfall alas 2:10, 2:10, kanina at sabi po ng Pag-asa, nakataas pa rin ang mga typhoon signal o typhoon wind signal number 2. Again, sa lalawigan po ng Batanes, northern portion ng Cagayan, kabilang po ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. So yan po yung mga nasa ilalim ng signal number 2. And then of course, ang signal number 1 ay nakataas po sa nalalabing bahagi po ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northern at Central portion ng Aurora. So yan po. Ingat po tayo ha, yung mga hingi nga tayo ng update muna. Ayan, mula Pag-asa punta tayo sa area ni Kuyang Jun Dimakutak. Yung mga nakaranas ng baha sa Sarangani, di ba? Matindi yung mga naranasan nila, I think, kahapon at kagabi. Meron daw pong mga bus at ibang pribadong sasakyan ang na-stranded naman sa area ng Lanao del Sur, dahil dun sa umapaw na tubig baha. Naku, alamin nga natin na RH19 na Jun Dimakutak, Kuyang Jun. Kuyang Jun, go ahead. Kuyang Jun Dimakutak. Wala. Hindi nakamonitor si Kuyang Jun Dimakutak. Alamin natin at mangumusta po tayo doon. So,
yung bagyo baka maglalabas na siya, no? After ng landfall. Pero syempre, nasaan pa rin yung paglakas niyan bago lumabas. Okay, standby lang. Okay na, nandyan na. Sige, puntahan natin si Kuyang Jun Di Makutak. Hingi naman tayo ng update. Anyway, mga kaibigan, maya-maya po meron po tayong pamamahagi muli. Ano? Meron tayong distribution ng mobility devices at kabilang po dyan mga wheelchair at yan po ay sa pamamagitan ng ating mga partner, no? O, nandyan na ba sila? Okay, mamaya makakasama po natin ang St. Anselm School ng Sir Joey and Ma'am Diwata Gabat. Ayan, imagine nyo na yung mga yung school kasama yung mga parents at saka po yung mga bata. Meron na silang mga idinodonate, lalong-lalo na po sa ating mga PWD. Okay, standby lang. Puntahan natin si RH19, Kuya Jun Di Makutak. Kuya Jun, ibig bang sabihin malalakas yung pag-ulan na dyan sa Malabang, Lanao del Sur? Kuya Jun Di Makutak. Hello? Ayan, Kuya Jun. Dinig mo na ako? Kuya Jun, ayan, go ahead. Kasalukuyang nagkakaroon tayo ng problema rito sa bahagi ng Malabang, Lanao del Sur, kung saan ay maraming stranded dito ng mga vehicles, mga pampasaherong bus, ganun din ng mga pribadong sasakyan at iba't ibang uri ng mga motorista ang stranded ngayon dahil dito sa pag-apaw ng Maladi Bridge sa Malabang, Lanao del Sur. Dahil nga dito sa walang tigil ng pag-uulan sa nakalipas sa 24 oras o mag-isang linggo na itong ulan dito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at ilan lamang ito sa mga ating na-encounter na mga problemang pinapaparating sa atin ng ating mga kababayan na apektado dito mga pagbaha na kung saan ay umaapaw na yung mga tubig baha na sa halip na sa daanan itong sa mga waterways, dumadaan itong tubig ay dito na sa kalsada at maging sa mga tulay ay umaapaw na itong mga tubig na nanggagaling sa ating mga kabundukan. At ating may isa din sa mga nakita natin na matinding naapektuhan itong malawakang pagbaha ay ang General Santos City at ang mga karatig bayan na kabahagi pati Sarangani, di ba, Kuya Jun? Sarangani, namomonitor natin, grabe din yung taas ng baha. Yes, ating may tama ka dyan at mayroon pang inanod na mga bahay na dahil nga sa lumawak yung dinaanan ng tubig baha sa mga waterways, sa mga rivers, hindi inakalan itong mga nagpatayo ng bahay sa tabing ilog, maaabutan sila ngayon itong bumulwak na tubig baha na pati yung kanilang mga tahanan na inanod sa karagatan. Naku. So ilan lamang yan sa mga nakikita nating mga affected nating mga kababayan sa walang tigil na pag-uulan, dulot itong habagat dito sa bahagi ng Central Mindanao at ganoon din dito sa may South. Kinailangan ba nila, Kuya Jun, na ma-evacuate, mailikas? Well, kailangan talaga ma-evacuate sila ating May dahil as of now ay may mga lugar na hindi naman gaanong inuulan at meron ding ibang mga lugar na patuloy pa rin inuulan. Ibig sabihin na yung tubig ay talagang mataas pa rin sa mga kailugan, dapat lamang na itong ating mga LGUs through the MDRRMO, CDRRMO, BDRRMO ay pumilos at alam naman natin na silang lahat alam po nila yung kanilang mga tungkulin upang sa panahong ito ng mga natural calamities. Ayun. At ang daming naapektuhan dahil nga ito bang mga pag-ulan ay tuloy-tuloy, Kuya Jun, o hindi naman titila tas bubuhos ulit? Tumitila ating May and then bumubuhos ulit
ito ay mag-iisang linggo na. At mula Davao Region hanggang dito sa bahagi ng Cotabato City, as far as Lanao del Sur, Lanao del Norte, ay may mga reported tayo ng mga kaso ng pag-apaw ng tubig sa mga kalsada. So, ito ay talagang matindi dahil sa yung walang tigil na buhos ang ulan ay siyang nakakapekto dito ng malawakang baha na ito dito sa bahagi ng Mindanao, ating May. Oo, pero pagka tumila naman yung ulan, mabilis din naman nagsusubside yung mga tubig na umapaw, bumaha. Tama ka, ating May. Ganun din, may mabilis yung pag-subside ng mga tubig baha kapag nahinto yung ulan. Ngayon, dito sa Cotabato City, makulimlim ang kaulapan, maitim ang kaulapan, wala namang ulan. Pero kaninang umaga ay panay ang ulan. Maging sa North Cotabato ay panay ang ulan kanina. Balit sa mga oras na ito ay walang ulan, kaya wala tayong nararanasang baha. Mabilis na nagsasubside, ating May. Okay, maraming salamat Kuya June at patuloy tayong mag-monitor doon sa mga epekto dahil doon nga po sa ulan na laging dala ng habagat. Apo, ating May. Time to time ay nakamonitor tayo. Ngayon lamang ay dumadaan sa aking harapan itong convoy na military trucks na may mga daladalang kung ano-ano ito. Baka ito ay tulong, ayuda para sa mga kababayan natin binabaha dito sa may upstream, ito sa may bahagi ng Matano area na kung saan ay malawakan din ang naranasang pagbaha. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makuta, di sa RH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat RH19 Kuyang June Di Makutak mula po dyan sa Lanao del Sur at yung kanyang monitoring sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao na nakararanas po ng mga baha-baha, pagbaha dahil nga po dito sa ulan dala ng habagat. Ang masaklap dyan yung kabundukan doon ang gagaling yung tubig baha pababa dun sa mga kapatagan. Oras po natin 24 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili nyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666. Alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 30 minuto makaliit pas ng alas 3 ng hapon. Meron po tayo mga panauhin kasama po natin ngayon dito sa ating studio. Pero bago po dyan, magbibigay daan lamang po tayo sa isang balita. Ayan, good news mula po sa Pag-ibig Fund. Dumoble po yung itinaas ng bilang ng mga nabigyan na po ng abot-kayang pabahay ng gobyerno sa unang bahagi ngayong taong 2026. Ito ay naisakatuparan sa ilalim po ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o ang Expanded 4PH po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi po ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling na siya din pong chairman ng Pag-ibig Fund Board of Trustees na itala po yung nasabing double-digit growth bunsod po ng nagpapatuloy naman na pagsisikap ng gobyerno na makapagbigay ng socialized house financing para po sa mga manggagawang Pilipino
na minimum wage earners at maging yung mga low income. Base po sa tala ng Pag-ibig Fund, simula pa po ng Enero hanggang ng nakaraang buwan ng Hunyo ngayong taon, umabot po sa 6.70 billion pesos. Mas tumaas po ng 118% ang socialized home loans kumpara po sa ng nakaraang taong 2025. Kaya naman ang naitalang paglago ay nakatulong para po umakyat sa kabuang 69.19 billion pesos o katumbas ng 43,051 na mga bahay ang narilis po na home loans ng ahensya sa first quarter ng taon. Kaugnay po nito, binigyang diin naman ni Secretary Aliling ng unang bahagi ng taon ay hindi lamang po tutok sa mismong paglago, kundi sa layuning naipaabot na rin po sa mga manggagawang Pilipino ang pagkakataon na makapagmay-ari ng sariling bahay para po sa kanilang mga pamilya. Ito ay kaagad na sinang-ayunan naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer o CEO Marilyn Acosta, kasabay po ng pahayag na maging ang mga minimum wage earner at low-income members ay may pagkakataon na pong magkaroon po ng sariling bahay. So yan po ang ating good news mula po sa Pag-ibig Fund. Oras po natin, 32 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon at sa bahaging ito ng ating programa, ito na yung ating mga panauhin. Makakasama po natin ngayong hapon. Naku, masaya na naman ako nito. Kasi ang dami-dami nating mga partners na talaga pong umarangkada na po ang kanila pong programa. No? Hindi lamang po mga Rotarian kundi maging yung ating mga partner na rin sa iba't iba pong sektor. Ngayong hapon makakausap po natin at makakasama natin maya-maya sa turnover po ng wheelchairs, no? Mobility devices po tayo ulit ngayon. Bahagi pa rin po ito ng aming 87th anniversary celebration ng DZRH, na ginawa po namin the whole week last week, but then until now, ito po talaga yung ating mga lagi-laging partners, mga active partners. So, meron po tayong makakasama ngayong hapon. Nandito po sa ating studio. Mga kaibigan, mula po sa ating partner St. Anselm School, unahin po muna natin at ang kanilang pagiging Rotarian din naman kasama natin. Unahin natin Sir Joey Gabat. Sir Joey, magandang hapon. Good afternoon. Hi, welcome back. Yeah. Good afternoon po, Ma'am May. At sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood po ng Operation Tulong Public Service Hour. Napakasaya po namin at muli po ay nabisita po namin uli kayo. Alam ko, busy kayo. And of course, Ma'am Diwata Gabat. Ma'am Di? Hello, Ma'am May. Natutuwa ako na nandito kami ulit ni Joey kasamang St. Anselm School at kaibigan. Happy anniversary po sa inyo. At sa ating mga manonood at nakikinig, magandang hapon po. Welcome back, Ma'am Diwata. And of course, kasama po nila ngayon ang Impact Creating President ng Rotary Club of Pasay Prime. Ayan, mga kaibigan, makasama natin ICP April Nakajima. Welcome po sa Public Service Hour. Good afternoon po. Good afternoon po, Ma'am May. Marami pong salamat sa pagtanggap po sa amin dito at marami pong salamat sa St. Anselm School kay Ma'am Diwata and Sir Joey Gabat po. Opo, at syempre natutuwa po kami na makapartner din po kayo sa pamamagitan po ina Sir Joey and Ma'am Diwata, ICP April. Alam ko marami kayong magiging programa, kakastart lang ng inyong Rotary year term, po. At syempre kasama din ni Ma'am Diwata at Sir Joey ang head advisor SPTA ng St. Anselm School, Ma'am Crystalline Iris Kilatan. Ma'am Crystalline. Good afternoon po, magandang Ma'am hapon. Good afternoon. Giniginaw ba kayo? Hindi naman. Ayan. Ano po ba tawag sa inyo? Ma'am Crystalline o Ma'am Iris? Teacher Iris po. Teacher Iris, ayun. Mas maikli na yun. Welcome po, welcome sa Public Service Hour. Okay, ngayon pong hapon meron tayong distribution ng wheelchairs. Bago natin pag-usapan yung iba pa, mukhang meron kayong mga beneficiary na nandyan sa labas. Mamaya siguro magkaroon po tayo ng pamamahagi po niyan, lalong-lalo na yung wheelchairs na yan ay handog po ng SPTA, St. Anselm School. Kakatuwa naman. Bahagi din po ng inyong celebration ng 20th anniversary. Sabay po ba kayo sa DZRH? Hindi naman. July din. April. April. Ayun, opo. Kailan ba? Ma'am Diwata, kailan ba na itatag yung St. Anselm? Pag-usapan muna natin. Teacher Iris?
Ang alam ko po ay year 2006 po siya. And then, ito po'y 20 years. Of course, 20 Yes years po. kasi 2026 na. So, bilang bahagi po, natutuwa kami na pati kayo ay nagiging na active na sa programa po ng pamamahagi ng mobility devices. Tuloy-tuloy na. Opo. Talagang, Ito po yung second year ko po na nakasama sa pag-distribute po ng mga wheelchairs po. Ayun. Okay. So, since 20th anniversary po ng St. Ansem, ano po yung mga activities ninyo? Bukod po dito mamaya, makakasama namin kayo. Ano po, yung mga naging activities po namin during that foundation day po is yung nagkaroon din po kami ng family day and pageant po. Wow, pageant. Yes. Oo, yung mga bata, mga ilang taon po yung mga nag-pageant. From 3 years old po to 9 years old po. Naku, di ko ma-imagine. Ang gaganda ng mga damit nila. Opo, yung pageant, alam natin pagka sinabi natin beauty pageant, para yun sa mga, di ba, yung mga nasa edad na, but then pag ang mga bata nag-pageant, ano po yung layunin? To gain confidence po para sa mga bata po. And para makatulong din po sa fund po. For the fund po. Opo. May winners na po. Meron na po. Oo. Siyempre, yung mga bata, pagka gusto nila, inaayusan sila, ano? Yes. Oo. The whole day po. Paano yun? Yung mga ilang araw ba yun ginawa? One day po siya ginawa. Isang araw po from 9 o'clock to almost 3 po. 3 p.m. 9 o'clock in the morning until 3 o'clock. So, parang whole day event. Oo. Medyo, bongga yung kasi 20th anniversary. Diba? Ano pa po? Meron pang any other activities? May mga booth din po kami na inano po yung SPTA. May mga booth din po sila na nilagay po doon. Para ma-enjoy din po ng mga kids. Hindi lang po yung mga games, pati yung ibang activities din. Opo, ang And food din po. Oo, ang St. Ansem, Ma'am Diwata, anong grade nga po? Ang St. Ansel po, meron tayong nursery junior, 3 years old, senior for kinder, 5 years old. Meron tayo pong grade school, grade 1 to 3. At kapag pinalad po, maaprubahan na po yung 4 to 6. Wow. Opo. Oo. Ano naman, maliit lang po ang population natin. Kasi sabi nga namin sa school, mas matututukan yung bata kapag konti lang sila sa isang klase. Opo. Opo. And sila teacher, tutok na tutok. Yun sila sa pagtuturo. So, yung school calendar po ninyo, kapareho ng sa DepEd? Yes po. Kasi minsan may mga, di ba, may private school, iba na rin yung school calendar. Opo. Sumasabay na po tayo. Naku, tag-ulan. Sabay ulit tayo sa tag-ulan. Opo. Pero maniwala kayo, Ma'am May, kahit umuulan, gustong pumasok ng mga bata. Wow, galing naman. Yung mga magulang, gusto rin ihatid po. Kami na ako nagmamakaawa kung sobrang lakas huwag nyo na ihatid. Oo, lalo na yung mga talagang mamunting bata pa yun. Opo. Tuntua pa yung pag pumapasok na umuulan. Ang sisipag. Opo. Oo. Teacher Iris, meron kang mga siguro gustong pasalamatan muna doon sa naging celebration po ninyo ng 20th anniversary. Yes, go ahead po. Gusto po namin pasalamatan yung mga officers po ng SPTA na nag-lead po ay si Ma'am Charilu Arevalo, then si Sir Nathan Kadampog, Ma'am Janine Estrellado, Ma'am Frances Torres, Ma'am Joanna Rabi, Ma'am Mariqueen Santos, Sir Eman Ambida, and Ma'am Getsemani Natividad po. Oo. Ngayon lang ako tumingin kasi kailangan nakatingala ako. Nakita ko yung mga bata, ang gaganda. Sino-sino po itong mga nakikita ko mga winners? Yan po yung mga winners po namin Ito na yung pageant po. Yung Disco Princess po namin ay si Avisha de la Peña po. Then yung Disco Prince po namin si Dalton Villar. Pop Icon Princess, Iana La Chica. Then yung Pop Icon Prince po namin si Jaden Gabriel. And yung winners po talaga ay sina Retro King po, Aaron Bernabe, and Retro Queen, Oliva Gaite po. So merong Retro King and Retro Queen. Yes po. Tapos may mga pop icon pa yata kayong tinatawag, mga princess and prince. Wow. And then, yung nakikita natin, wow, talagang ang kukulay ng mga costume nila. So meron pang mga disco prince and disco princess.
Ako yung mga bata, no, parang pagka tinitignan mo sila, walang problema. Lalo na sa panahon ngayon, DOT. Hindi pa ba mahirap parang sa mga panahon ngayon kasi daming problema sa mga eskwelahan eh. Oo. Ma'am Diwata, paano kayo naghihigpit? Yung sa paghihigpit po kasi, Para sa kinakausap seguridad. natin ng parents, during the parents orientation, yung mga magulang. Mm-mm. Tulad po na sinasabi namin na hindi namin ginagawa. Kailangan na kami mag-check ngayon ng bag. Ito ba ay bata o matanda? Kahit na ito yung magulang nila o guardian na madalas namin makita, kailangan pa rin po bago pumasok ng paaralan. Tapos kinakausap namin yung mga magulang na syempre po, yung authorized lang din po ang pwedeng pumasok hanggang doon lang sa gate yung mga iba para at least nakikita namin na monitor kung sino lang po yung pumapasok. Tapos yung mga bata naman, dahil napapanood nila sa TV yung mga nangyayari, pinapaliwanag namin. Kami naman po masayang sabihin na wala pa namang bullying nangyayari sa school. Bagamat mga bata sila, ang trato po nila sa isa't isa parang kapamilya. Yun ang maganda sa simula pa lang. Yes po. Para may iwasan yung bullying. Tama di ba? po. So kumbaga ito yung mga murang edad na pwede nating turuan na. Opo. No? At, they take care of each other talaga po. At ano naman po kami sa school, natutuwa kami sa mga magulang at guardian kahit na sila po ay nag-iintay. Kahit hindi po nila anak o alaga, tinutulungan din po ibang mga bata. So they're there for each other. Talagang Anselm family po. Para maihanda sila, di ba? Sa habang sila ay tumataas yung antas ng kanilang pag-aaral, meron silang tamang disiplina. Tama Kasi po. yun ngayon ang panawagan ng marami, lalo na rin ng mga parents, di ba? Yes. Meron ba kayong oras para sa mga gadgets o bawal? Bawal po talaga. Ang isa sa pa kung school. dinagdag namin doon sa school, humingi na rin kami ng tulong sa simbahan. So may pupunta rin na galing sa simbahan po na isang beses sa isang linggo natuturuan sila. Kasi hindi lang iniintay yung Sunday school. So may nagpupunta na rin para turuan sila ng good manners, ng good behavior, di ba? Yung tungkol sa Bible. Kasi yan yung nawawala na po ngayon. Madalas may mga nag-attend ng simba Yes. pero hindi naman nakikinig. Yes. Pero ito directly will be talking to the kids. Oo. So hindi lang po kami, yung mga guro, kung hindi pati yung galing sa simbahan po. Kasi yun ang huhulma talaga sa pagkatao ng mga bata. Tama Di po ba? Marami na kasi ngayon yung mga bata, lito na eh. Lalo na pagka halimbawa sobrang exposed na sa mga gadget, lalo na pag uwi sa bahay. Yan Di po ba? ang hinihingi namin tulong sa magulang. Mga parents. Na wag na po nilang paggamitin kahit na po ay sila ay busy. Bigyan na lang po ng isang corner sa bahay. Nandun yung mga drawing materials sila, coloring materials or anything na katulad ng unang panahon po tayo na wala naman tayong ganyan pero masaya po tayo. Tumatakbo, naglalaro, nakikipagkwentuhan. Ito po yung isang goal ng natin nung Foundation Day. Nagkakaroon din po tayo ng Family Day. Yung Family Day, inaanyaya namin po yung mga magulang at kapamilya na dumalo para magkakilala po, magkaroon ng bonding at yung mga Number bata one, bonding. mga bata magkakaroon ng self-confidence kasi sumasali sila sa pageant, sa mga Katulad laro. niyan, oo. Yes po. Oo, and then of course, mahalaga dialogue. Yes po. Time, di ba? Yun ang ngayon actually, yun ang panawagan na eh, di ba? Yes po. Lalo na sa mga magulang. Opo. Ayun, okay. So puntahan muna natin ng Rotary bago tayo mag-commercial break. Balikan natin si ICP April. Okay. Yes, ma'am. Pagpasok po ng year na to, anong mga nakalatag na mga programa at proyekto po ninyo? Sa Pasay Prime. Sa Pasay Prime po, project po namin yung Autism Awareness Care po and advocacy po namin na tumulong sa mga senior citizen. So nagkataon lang po na bata pa lang ako na mahilig po akong tumulong. Nagkataon din po na nakilala ko po si SDG Joey Gabat po at saka si Diwata Gabat po sa Rotary. So nabalitaan ko po na may bibigay po na wheelchair from St. Anselm School. So nakipag-usap po ako sa kanila na meron po akong recipient na nangangailangan po talaga ng wheelchair. Kaya po nandirito po ako na at itutuloy niyo na rin.
isa pong karangalan po na magkaroon po ng pagtulong sa senior citizen na sobrang nangangailangan po talaga ng wheelchair. Oo, nako, mahalaga talaga yung mobility Yes po. devices sa mga panahon ngayon. Akala ko nga napupunuan na natin yung mga pagkukulang. Hindi, nagugulat kami bawat araw, ang dami pa pala nangangailangan. Yes. Diba? To think na ang dami nating partners like si Sir Emil Orencia ng The Church of Jesus Christ, the Latter-day Saints, and even yung kanyang Rotary Club, ang dami nang pinamimigay. Pero gulat kami, ang dami pa rin dumarating. Sabi ko, ang dami pala natin mga kababayan ng mga PWD talaga. Hindi lang mga senior. Yes po. Kaya ito po ang direksyon ng inyong programa. Yes. Naku, buti na lang meron kaming Pasay Prime ngayon. Nandito sa loob ng Pasay. Kasi madalas namin si Malate Prime sina Sir Jimmy Ocampo. Sisipag ng mga yun. At least meron na kaming Pasay Prime nandito na. Pagka-partner natin. So yun po yung mga nakalatag ninyo, no? Yes po. So after this, meron na kayong upcoming. Yes po. Ngayon ay tag-ulan Tama. Parang kailangan natin magtanim yata. Yes po. Meron kayong mga initiative. Magtanim tayo kasi kailangan. Mayroong mga panawagan ngayon na magtanim naman this time, no? Para sa ating environment. Ayan, okay. So, sandali lang po, meron tayong mga beneficiary. Sabi po ni Ma'am April, meron siyang 2. Tama po ba? Yes po. 2 beneficiary or recipient ng wheelchair. And then, we have 2 din. Meron pong may sakit ng acute kidney. Meron pong tatanggap na beneficiary na naputulan ng paa. Yes, very recent lang. Ayan. So, mamaya po. Saglit lamang po. Standby. Oras natin mga kaibigan. 47 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, meron na lamang po tayong 9 na minuto at alas 4 na ng hapon. Agad-agad punta po tayo sa MBC Lobby at nariyan po ang ating pamamahagi, distribution ng ating mga mobility devices. Sa pamagitan po ng ating kasamang si Aiza Gabriel, ang team operation tulong natin ay alamin natin, makita natin yung ating mga beneficiary. Kasama yung ating pong mga partner sa pamamagitan po ng St. Anselm School, mabibigyan po ay 4 na beneficiaries po ng wheelchair. Magandang hapon dyan sa ating lobby, Aiza. Aiza, go ahead. Okay, wala pa sila. Okay. Sige po, pupuntahan natin ang lobby at makita natin yung ating mga beneficiary. 4 po yung beneficiary natin. Yung isa po ay si Kuya Arnulfo Kawa, and then yung isa po ay si Kuya Fenol Sancho, and then meron pa po tayong 2. Ayan na lumapit po sa atin dito po sa DZRH Operation Tulong, kaya tayo po ay magbibigay daan dun po sa 4 na beneficiaries na ating pong bibigyan. Recipient po sila ngayong hapon mula po sa mobility devices, handog po ng ating partner, ang St. Anselm School. Magandang hapon, Aiza. Good afternoon. Yes, Miss May. Isang magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa MMG lobby natin kung saan ay isasagawa na natin ang ating turnover. At katulad nga ng nabanggit kanina, Miss May, habang nagkukwentuhan kayo dyan sa studio, ay bukod sa 2 benepisyaryo na kasama noon sa pamamagitan ni ICT April, ay kasama din natin ngayon yung 2 pa sa ating mga benepisyaryo kung saan talagang sinadya pa mismo nila, Miss May, itong ating istasyon. At sa tulong na rin ng St. Anselm School ay mabibigyan natin sila ngayong hapon ng mobility devices para sa kanilang mga mahal sa buhay. Eto, pakilala natin yung isa, si Kuyang Emerson. Kuyang Emerson, magandang hapon. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Anong nangyari? Anong nangyari sa anak ni Emerson? Na-aksidente ba? Oh, yes ma'am, na-aksidente po siya, na nabundol po yung sinasakyang motor ng truck at nagkaroon po siya ng injury sa paa at saka yung sa collarbone po niya sa balikat. Oo, at saka nakaano pa. Oo, mukhang siya ay nasa recovery period pa lamang. Naiuwi na ba from the hospital? Yes po ma'am, naiuwi na po siya at pagkagaling niya po sa lagi po kailangan bubuhati namin siya, dadalhin sa banyo. Pati po yung pagpapacheck up niya. Ang naapektuhan sa kanya ay mga paa ba? Paa po ma'am, paa at saka yung shoulder niya, yung collarbone po. Oo, mukhang nakasemento yung paa niya, di ba? Yes ma'am, nakasemento, pero po naman yung ang semento yung sa ilalim, pero sa ibabaw nalilinis ko po naman yung mga sugat niya. Oo, naku, sige nga. Ilang taon na ang iyong anak, Kuya Emerson? 24 years old po siya, babae po. Nag-aaral o nagtatrabaho na? Natigil po at nagtatrabaho po siya ngayon. Kaso ngayon... Nung ma-aksidente, ano yun? Pauwi ng bahay? Opo ma'am, hindi po inaasahan, natubok po ng truck. Oo. Kaya so nasa iyong tabi ang St. Anselm School. Siguro nasa iyong pagkakataon magpasalamat kina Ma'am Diwata at Sir Joey at ang ating mga partner na nandyan ngayon. Yes po ma'am, nagpapasalamat po ako sa St. Anselm School, sa mga pati sa PTA po, lalo na sa PTA na nag-conduct po nito. Thank you very much po, napakalaking bagay. Pasagutin natin si Ma'am Diwata. Go ahead. Sir Joey. Sir Joey naman. Si Sir Joey naman. Yes po. Hello, Ma'am May.
Oo, so nagpapasalamat po ang ating mga recipient, Sir Joey. Opo. Kami po sa ngalan ng SPTA ng St. Anselm at mga magulang po, mga family ng St. Anselm, kami po ay natutuwa at nabigyan ng pagkakataon na muli po makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan through sa inyo po, Ma'am May, DCRH Operation Tulong. Maraming salamat po. Ayan. Okay, next, Sir Joey, yung susunod na mga beneficiary po, go ahead. Meron tayong mga recipient pa na naririyan. Siguro para ma-meet nyo rin. Sa katabi ni Kuyang Emerson, ang pangalan Kuya? John Paul Jasmine po. Ayan. Si Kuya John Paul, tama ba Kuya John Paul, ang tatanggap naman sa inyo ay ang inyong nanay? Yes po, yung nanay po ng kapatid ko. Ano po ang nangyari kay Mami? Bali po kasi natumba po siya, nabali yung yung balakang niya. Tapos kailangan daw pong bakalan. Ngayon po kaya maraming salamat din po dahil dito sa wheelchair na rin po siya. Makakatayo-tayo na rin siya kahit paano. Yun po. Tapos salamat din po kay Ma'am Diwata at Sir Joey. Tsaka sa St. Alsam School. Apo, thank you po. Ayan. Okay, Iza, yung ating dalawa pang beneficiary mula naman kay ICP April, tama ba? Opo, Miss May. Okay. Si ICP April, nakapagpadala tayo ng mga larawan ng kanyang mga beneficiaryo. Sino nga po ulit ang beneficiaryo? Si Aldo Pukawa po. Senior citizen po siya. At saka po si Sancho Pinol po. Ako po yung tatanggap para po sa kanila. Maraming po salamat sa St. Anselm School at sa DZRH po. Marami pong salamat sa pagtulong niyo po sa recipient po namin na makakatanggap po ng wheelchair po ngayon. Opo. ICP April, ang ating mga recipient po ay yung isa po tama po ba? Naputulan ng paa, na aksidente din po ba ito? At yung isa hindi pa makalakad? Yung pong naputulan po ng paa dahil po sa diabetes po niya. Hindi niya po alam na mataas po yung niya sa diabetes po. Sugar. Tapos po yung isa po, sa gout po niya, lumala po yung sugat niya sa paa. Hindi na po siya makalakad. ICP, tama po ba? Ito nga naputulan ng paa. Kailan po ito? 3 weeks ago po. Yes, bago lang po. At humingi po talaga ng tulong sa akin para po makapagtrabaho. Kalpintero po siya lang po ang bumubuhay sa pamilya niya po. Ayun. Dahil dito po sa wheelchair na to, makakapagtrabaho po daw siya ulit. Ayun. So naririyan na po ICP April ha. Yung pong mga wheelchair para sa mga lumapit po sa inyo. At syempre, maraming salamat St. Anselm School. Ayan. Thank you so much. Iza? Marami po salamat po kay Ma'am Diwata and Sir Joey Gabat po. Maraming po salamat sa school ng St. Anselm. Okay. Sa SPTA po, mga magulang po, marami po salamat po. Ayan. Okay. Salamat. Thank you. At syempre kay Ma'am Diwata, Sir Joey, at kay Ma'am Cristel, Ma'am Iris, yan. Dahil sa pamamagitan din ng St. Anselm School at syempre sa mga SPTA nito, yung ganitong klase ng mga proyekto, bagamat sa iilan, marahil ay simple pero napakalaki ng maitutulong, lalo na sa mga kababayan natin na nangangailangan. Katulad Okay. na So isang bagsak tayo, Iza, bago tayo magpaalam ng pasasalamat at happy anniversary sa St. Anselm School. Okay po. Okay lang po. Practice tayo ng pasasalamat lang. Okay na. Isang bagsak lang ng happy anniversary. Happy anniversary, St. Anselm. Okay po. Ready? 1, 2, 3. Happy anniversary, St. Anselm School! Ayan. Thank you so much. Etong proyekto na ito ay, syempre, bahagi pa rin ng DZRH 87th anniversary. Kasabay na rin ang pagdiriwang ng St. Anselm School. Mula pa rin dito sa MMG Building ng DZRH, Isa Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una.
Maraming salamat again, St. Anselm School. Maraming salamat sa ating mga panauhin na Sir Joey and Ma'am Diwata Gabat. Ang galing talaga ng ating couple. Napaka matulungin sa ating mga kababayan. Of course, with St. Anselm School. And of course, Impact Rating President ng Rotary Club of Pasay Prime, ICP April Nakajima. Ma'am, wala na tayong oras. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Ms. Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Pansamantala, have a nice and safe weekend everyone. Ako naman may binauhan. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jeric. RHTV, salamat. This time check is brought. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Char